Hello po, kumusta po kayo? Ako po si Master Galen, andito na naman po ako para magbigay na naman ng dagdag kaalaman po sa inyo tungkol po sa usaping medical health. Ang tatalakayin po natin ngayon sa video ito ay tungkol sa COPD or yung Chronic Obstructive Pulmonary Disorder. Kaya kung bago ka pa lang po dito sa aking channel, click mo na po yung subscribe button at notification bell para maging updated ka po sa mga video kong gagawin. Kaya po, panoorin mo po. COPD or Chronic Obstructive Pulmonary Disease or Chronic Obstructive Pulmonary Disorder. Bago po natin ituloy-tuloy ang talakayan natin dyan, bibigyan ko po muna kayo ng konting pahapyaw ng anatomy and physiology, no, para mas maunawaan nyo po, no, kahit po hindi kayo inline sa medical. Usually po, ang kondisyong ito ay kaakibat ng dalawang problema or dalawang sakit or dalawang kondisyon. Ito po ay yung pagkakaroon ng chronic bronchitis saka po yung emphysema. Talakayin po natin itong chronic bronchitis. Ito pong chronic bronchitis, ito po yung nagkakaroon po tayo ng overproduction ng plema sa ating daanan ng mga hangin or yung tinatawag natin na pulmonary airways. Dito naman po sa emphysema, ito naman po yung pagkakaroon natin ng structural na problema, yung dito po sa ating baga, no? Yung specifically po doon po sa ating mga alveoli. Yung alveoli po natin, diyan po nangyayari yung gas exchange. Alam naman po natin na pag humihinga po tayo, no? So, syempre pag hinga natin, makukuha natin yung oxygen at isasama yun sa dugo, no? Yung nandun po sa pagdating po ng hangin doon sa baga natin, idadalhin na po yun ng ating dugo para maihatid na po sa mga organ po natin o sa buong katawan po natin. Tapos po, pagbalik po ng dugo natin, ilalabas niya naman po yung carbon dioxide. Dito po sa chronic bronchitis, ang pinaka-problema po natin dyan ay yung overproduction ng plema. Bakit ba tayo nagkakaroon ng plema dyan? Diyan po sa ating airways, no, yung daanan ng hangin, meron po tayo dyan na mga mucus gland, no? Yan po ang naglalabas ng plema. Yung mucus gland po yan, ang function po niyan ay para ma-moisten po yung ano natin, no? Yung daanan ng hangin para maging ma-humidify natin yung hangin na pumapasok po diyan. Tapos po pag may mga pumapasok naman ng mga pollutants or irritants doon sa ating daanan ng hangin, tinatrap din po ng plema yung mga pollutants or irritants or mga bacteria or virus yung dumadaan po doon. Ngayon po, syempre, the more na paulit-ulit na nangyayari po yun, so labas ng labas po yung plema. At minsan nangyayari po sa kadalasan na pagpasok ng mga irritants or mga unwanted na pumapasok dyan sa atin na sa airways po natin, pati yung tinatawag natin na special na cells, no? Yung special na cellula, yung tinatawag na goblet cells, pati yun, no, nagre-release po ng sobrang plema, no? At pag nag-release po ng sobrang plema, syempre, makikita nyo naman po yung daanan po ng hangin natin. Imagine niyo, yan po yung daanan ng hangin natin, no? Tapos po, magkakaroon dyan ng mga plema. So, sa palagay ninyo, anong mangyayari? So, magkakaroon ng pagkipot ng daanan ng airways natin. So, mangyayari po, mahihirapan tayong huminga, no? Kasi pag nag-inhale po tayo, ay papasok pa rin po yung hangin na i-inhale po natin. Ngunit hindi po ganun ka-effective, no? Maaring kulang, no? Kasi hindi natin masasagap masyado dahil nga may konting bara. Ngayon po, ang pinaka-problema naman po, pag na-inhale na po natin, syempre mag-exhale po tayo. Doon po nagkakaroon ng problema kasi po pag humihinga po tayo, pag inhale po natin, bubuka po yung daanan ng hangin, no? So kahit may mga plema, okay lang, may papasok pa rin. Ngunit pag exhale po natin, alam nyo po ba, normally, na pag nag-exhale po tayo, ang daanan ng hangin natin ay kumikipot, no? Kumikipot po yan. So imagine niyo, no?
yung daanan ng hangin po natin, may mga bara ng plema. Tapos mag-e-exhale na tayo. So mas lalong kikipot. Tapos may bara pa. So mahihirapan na tayong mag-exhale. Kaya nagkakaroon ng tinatawag na air trapping doon po sa lungs natin or doon sa mga airways po natin, no? Kasi ang airways po natin, no, may trachea, may bronchi, may bronchioles, no? So magkakaroon po ng problema doon. Depende kung saan yung mga plemang nakabara. So hindi po siya makakalabas, no? At pag hindi po nakalabas yung masyado yung carbon dioxide natin, ang mangyayari po, tataas naman po yung carbon dioxide natin sa ating dugo. So, ganun po ang nangyayari sa may chronic na bronchitis. Dito naman po sa emphysema, ang nangyayari naman po kasi, doon naman po sa alveoli natin. Yung alveoli po natin, yan po yan, no? So, nangyayari po dyan, natatrap po dyan yung hangin at pag sa katagalan na po, nagko-collapse po yung alveoli na yan, no? So, pag nag-collapse yan, darating ang araw na pati yung lungs po natin, magko-collapse na rin. So, ano po bang mga dahilan kung bakit tayo maaaring magkaroon ng ganitong mga kondisyon? Ang pinaka number one na cause talaga ng COPD, yung chronic obstructive pulmonary disease. Yung pagkakaroon ng chronic bronchitis saka yung emphysema, ang pinaka number one na dahilan ay cigarette smoking. 90 to 95% of cases ng COPD ay dahil po sa paninigarilyo. Ang ang less common naman po ay yung mga yung mga alikabok, no, yung mga environmental exposure. Halimbawa, exposed ka sa mga alikabok, yung mga dust, mga silica, no, yung mga ganun ang mga nai-inhale po natin. So, may tendency din po na ma-develop po yan na pagkakaroon ng COPD. At ang pinaka least common na dahilan, no? Ngunit maaaring mangyari kung meron po tayong problema sa liver, no? Problema sa liver pero ang nangyari po nagkaroon tayo ng problema sa lungs. Yan po yung tinatawag natin na alpha-1 antitrypsin deficiency. Ang antitrypsin, yung alpha-1 antitrypsin po, yan po ay isang protina na pinoproduce ng ating liver, no? Para po protektahan din yung ating baga. Paano niya ba mapoprotektahan yung ating baga? Yung alpha-1 antitrypsin po kasi tinatawag na yan, ay ano po yan, no? Pine-prevent niya po yung pag-collapse nung ano po natin, no? Yung mga tinatawag natin na elastin doon sa ating daanan ng hangin, no, sa mga airways po natin. So pine-prevent niya na maging maganda yung struktura, no. Mahirap i-elaborate in layman's term pero matatopic ko naman to sa lecture, no, yung sa pang medical lecture ko talaga. Kung sakasakali man baka mas may masilip nyo minsan doon, mas maintindihan nyo po kung ano ba yung function talaga nito ng alpha-1 antitrypsin. So, basta tatandaan nyo po, maaaring magkaroon din ng emphysema kung meron tayong problema sa atay, no? Usually, nangyayari po yan, so genetic po yan. Nangyayari po yan kung may kakulangan o wala tayong antitrypsin na pinoproduce, no? So, maaaring mag-lead din po yun sa emphysema. So, yan po ang mga dahilan kung bakit maaaring ma-develop tong COPD sa atin. Ano ba ang mga sintomas na maaaring makita sa taong merong COPD? Siyempre, unang-una po, hirap sa paghinga, no? Difficulty in breathing or dyspnea, no? So, gaya ng nasabi ko, ang problema kasi natin sa airway, siyempre magkakaroon tayo ng hirap sa paghinga. At makikita nyo sa isang tao na may COPD, kalaunan, no, pag tumagal-tagal, nagiging cyanotic, no? Ibig sabihin ng cyanotic, parang nagkakaroon ng bluish discoloration, no, sa kanyang mga halimbawa sa kuko, mapapansin nyo yun sa kuko, sa labi, no, yung mga maninipis, mas mapapansin nyo po yan dyan, no? Kasi bakit ba nagiging cyanotic? Dahil nga po kulang po ng oxygen na rin na
pumapasok doon sa kanyang dugo, no? Kulang na ng dala-dalang oxygen yung kanyang dugo. Tapos po, makikita nyo rin dito sa taong may COPD, yung chest niya po parang malaki, no? Yung chest niya po parang malaki. Hindi po yung malaki dahil sa chest muscle, na yung pectoral muscle natin. Nagiging medyo malaki po yan kasi dahil po, imagine niyo, di ba? Kagaya ng sabi ko kanina, na pag nag-inhale tayo, okay, may papasok pong hangin sa atin. Ngunit pag nag-exhale tayo, doon po tayo hirap, no? So nagiging tendency masyadong expand yung lungs natin. Tapos po, yung mga ano po natin, no, yung mga accessory muscles natin sa paghinga. May mga muscle po tayo dyan, medyo lumalaki rin po yun. Not the pectorals, yung kagaya ng mga sa diaphragm po natin, yung mga intercostal muscle natin. So, lumalaki din yon kasi alam nyo po ba na ang paghinga po natin, no, pag humihinga po tayo, ginagamit po talaga natin dyan yung mga muscle natin, no, yung mga muscle natin sa paghinga, yung diaphragm, no, yung mga intercostal muscles, no. Ngunit pag nag-exhale po tayo, no, effortless dapat yan. Effortless po dapat yan kasi naibubuga po yung hangin na yan, no, yung carbon dioxide dahil dun sa pag-recoil ng lungs, no. Yung pag-recoil po ng lungs, so syempre pag huminga ka, mag-e-expand, no. Pag hinga ka, damay yung ibang muscles diyan. Ngayon, pag babalik na siya sa dati niyang posisyon, bigla na lang yan magre-recoil, no. Magre-recoil po yan. Hindi na kailangan ng sobrang effort para mag-exhale ka. Ngunit dahil nga, sabi ko, nagkakaroon ng problema sa emphysema or sa bronchitis dahil doon sa natatrap na air doon sa paghinga natin. So, para mailabas po natin yon, para maipilit natin mailabas, so ginagamitan din ng puwersa, no? Ginagamit din natin yung mga intercostal muscles natin, yung diaphragm, no? Kaya kung mapapansin nyo po dito sa mga tao na may ganito, makikita nyo rin po, ay so, on later stage, namamayat po sila, no? Namamayat po sila dahil nga po syempre namamayat sila, pero inyo yung energy, no? Energy expenditure nila, yung enerhiya palagi nilang kumbaga gamit na gamit. Pero mo pati paghinga mo kailangan mo pa ng effort, di ba? So kalaunan mauubos mo niyan yung mga ano mo, yung mga protina mo sa mga katawan at kung ano-ano pang mga nagbibigay ng energy sa atin, mauubos at ma-exhaust mo talaga po yun, no? Kahit hindi ka naman nag-e-effort ng like vigorous exercise, no? Imaginein mo, alalahanin nyo po, di ba? Talagang continuous ang paghinga natin. Kung gising po tayo talagang hihinga po tayo, obligado. No, pag natutulog ka naman, so minsan kaya kadalasan dito yung mga pasyente hirap din matulog, no, dahil parang ang hirap na hirap silang huminga. Imagine niyo, hindi ka na makakapagpuwersa ng paghinga pag tulog ka. So ngunit may lalabas pa rin na pero hindi ganun kataas. Naiipon talaga yung carbon dioxide dun po sa ating lungs. At dito nagkakaroon din ng madaling mapagod, kahit konting effort lang, kagaya lang ng mga paglalakad, pagsusuot ng damit, yung mga ganong kasimpleng bagay, madali rin mapagod yung pasyente. Dahil nga doon sa oxygenation po ng dugo natin, no? Yung oxygen na natatanggap natin, mababa na, tapos napakataas ng carbon dioxide na sa ating dugo. So, walang enough na tulong na enerhiya para magawa natin ng isang bagay. Kaya kakapusinto po tayo sa paghinga. Lalo na kung kalaunan, yung napabayaan nito, madidevelop po to sa pagkakaroon din ng sakit sa puso or yung tinatawag na right side heart failure or yung tinatawag na right ventricular failure, no? Yung mga taong ganito po, yung may mga ganito ng komplikasyon dahil sa pagkakaroon ng COPD, mapapansin nyo po yan. Meron po silang mga edema, no, na bipedal edema. Ibig sabihin, yung dalawang binti nyo or yung paa, namamanas, no? Tapos yung dito sa may jugular natin, sa vein po natin, yung nandito po sa may, yung parang, yung ugat po natin dyan, no? Yung daanan ng dugo na unoxygenated, masyado po yan kitang-kita, no? Litaw na litaw.
Yun po mga, o kaya may ano po tayo, malaking tiyan, yung ascites, no? Yung puro tubig na rin yung tiyan. So nangyayari po yan nangyayari po yan dahil po nagkaroon na ng komplikasyon tayo sa puso sa pagkakaroon ng COPD. Maiintindihan nyo po yan doon po sa ating video tungkol po sa CHF or yung congestive heart failure. So tandaan nyo, yung COPD pwede nga mag-lead sa heart failure, especially right side heart failure. Ngayon, ang tanong, bakit ba pwedeng mauwi sa pagkakaroon ng heart failure? Alam nyo po ba na ang daanan ng dugo po natin, yung mga artery po natin, arterioles, no? Pag nagkukulang po yan sa oxygen, automatically, no, yung tinatawag namin autoregulation talaga na makikipot yung daanan ng dugo. So kung kikipot yung daanan ng dugo, imagine niyo doon sa may ano po natin, no, sa may daanan ng dugo doon po sa may lungs natin, yung pulmonary artery. Tataas po yung pressure po doon. No? So pag tumaas yung pressure doon, yung tinatawag na pulmonary hypertension, magkakaroon ng sobrang effort yung right ventricle po natin, no? So yung sobrang effort yung puso natin sa may right side para po makontra niya po yung mataas na pressure doon sa pulmonary artery po natin. Dahil kung hindi niya gagawin po yun, magbabackflow lang po yung blood. So yun po ang pamamaraan para ma-compensate po yung ganong kondisyon, no? Yung pagkakaroon ng mataas na pulmonary arterial pressure. Pero sa katagalan, bibigay din yung right ventricle po natin at yun nga, magiging right side heart failure na po yun. So paano ba dinadiagnose yung ganitong kondisyon na COPD? Siyempre, yung clinical examination or physical examination, so interviewin yung pasyente kung naninigarilyo ba siya, kung gaano siya kadalas manigarilyo, at yung pagkakaroon niya ng plema, no? Gaano ba karami, gaano ba katagal na tong plema na to, no? Gaano kadalas sumumpong sa kanya yung pagkakaroon ng plema. Tapos syempre titingnan yung mga signs and symptoms, kagaya nga ng nabanggit ko, yung hirap sa paghinga, yung nagiging cyanotic, tapos kung may family history ng COPD, o kaya kung may liver disease siya, no? Kung may liver disease siya, pwede rin siya magkaroon ng emphysema. So yun, dahil nga yun sa pagkakaroon ng kakulangan sa alpha-1 antitrypsin na protina na pinoproduce ng liver natin para maprotektahan po yung lungs po natin. So yun po yung mga tinitingnan doon sa pag-e-examine ng isang pasyente. At isa pa po, no, na pinaka-importante ay yung pulmonary function test, no? Yung ginagamitan po ng spirometry. So ganyan po ginagawa yung spirometry. So sinusukat po namin dyan yung hangin na ini-inhale ninyo, saka yung mailalabas po ninyo, no? Very technical na naman dito, hindi na natin lalaliman. So tapos po kinukuha po minsan tinitest po dyan, no? Yung pagbibigay ng bronchodilators. So yung bronchodilators po, pampaluwag po yung daanan ng hangin, no? So 12% po ang normal po niyan. Pag binigyan po ng bronchodilators, dapat po mag-improve po yung ano po niyan, yung percentage po niyan. So dapat maabot niya yung 12% or higit pa, no? So pag mababa po diyan, ibig sabihin yun po, no? Irreversible po 'yon. Hindi na mag-improve 'yon, no? Maaring ano na po yun talaga, no? COPD. Hindi po mag-improve yun. Ngunit pag ang resulta po ay nung nagbigay ng bronchodilators, mataas sa 12%, maaaring yan po ay asthma, no? Hindi po COPD. Kaya ka po nagkakaroon ng hirap sa paghinga. Tapos syempre, ano pa bang mga ginagamit na test? So pwede rin gamitan ng yung oxygen saturation, no? Yung pulse oximetry. Usually po, dahil nga sinabi ko, di ba? Kulang ang oxygen natin sa dugo, no? Kulang na ang oxygen natin sa dugo. Normally, ang oxygen saturation is 94 above. So, pag mababa dyan, may problema, may kakulangan tayo sa oxygen sa dugo, no? So, pag 88 pababa ang result, yan po yung mga ginagamitan na ng oxygen supplementation, no? So, kailangang i-oxygen po talaga yan.
So kung 90% below naman, not 88 below, kung may kaakibat na problema sa puso, so maaari din gamitan din yan ng oxygen supplementation din. Tapos po para malaman kung meron ng komplikasyon sa puso, so maaaring mag-request din ng ECG. Tapos syempre po, isa pang number 1 yung chest x-ray. Pero mas maganda po kung ang masasagawa po ay yung high resolution na CT scan, no? Pero pwede na rin po sa x-ray. Nakikita naman din po rin kasi sa x-ray makikita po dyan na yung lungs medyo distended, tapos po yung diaphragm po naka-flat, no? So ganyan po, kagaya po niyan, no? Yung example din sa x-ray niyan. Pwede na rin po dyan. Pero mas maganda nga talaga kung high resolution na CT scan. So, yan po yung pag-diagnose at kung paano minamanage. So, ito lang po ang napakaikling video tungkol dito sa COPD. No? Magkakaroon pa naman tayo ng mga follow-up dito sa video ito. Kaya siguraduhin nyo po na nakasubscribe po kayo dito para pagdating po ng follow-up na video nito, pag lumabas na po, ma-update po agad kayo na at hihimay-himayin natin. No? Medyo mahabang talakayan kasi ito kung talagang bubuuhin natin. So, yan lang po yung parang overview po natin dito tungkol sa COPD. Marami pa tong sanga-sangang pwede nating pag-usapan. At kung may mga dagdag kayong tanong na gumugulo sa inyong isipan, o kaya may mga nakalimutan akong sabihin, maaari nyo naman akong i-message sa comment box, o kaya i-direct PM nyo po ako sa ating Facebook page na Master Galen PMS Official, no, para po masagot ko po, o kaya naman po, mapagsama-sama natin yung mga katanungan ninyo at sa mga update nating video, i-deliver ko po, i-discuss sa inyo ulit ng mas maayos pa. No? So, yan lang po ang konting talakayan po natin dito. At kung may mga medical student naman po dito or paramedical student na nanonood, magkakaroon po tayo ng review tungkol dito, no? Taglish review na naman po syempre, no? About the pathophysiology of COPD and signs and symptoms and clinical mga diagnostic tools na ginagamit. Yan po ang tatalakayin natin naman para sa lecture review. Paalala po, ito pong mga video kong ginagawa ay tanging gabay lamang. Hindi po ito ginawa para i-diagnose na kayo mismo at talagang magamot na kayo. Kaya ugaliin pa rin na kumonsulta pa rin sa inyong mga doktor upang sa gayon mas masuri kayo ng maayos at mabigyan kayo ng karampatang lunas. Ito po uli si Master Galen. Kita-kita po ulit tayo sa next video.